Inyayahan po ang lahat ng estudyante sa bayan ang ating katlong balita. School, a happy place, the smiles
Ayun, ating pamuling palakpakan ang ating genius nila Kindergarten 2 Iris. Hello. Iba talaga ang galing ng mga batang Pilipino. Pati ang mga teachers, umiindak. Pilipinas ang siyang isla. Nawa ang salita. Pagka-Pilipino ay di mawawala. Lahat ng ginagawa ay ipagkakaya. Ang bayan ng Pilipinas na iyong mutya. Isa ang lakit ating pinagbulan. Anak, tulungan. Lahat ng Pilipino ay karangal. Ayan, ang galing. Ang mahiwagang bulaklak ng matandang babae. Noong unang panahon, may isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Malapit ang matandang babae sa mga nangingisdang naninirahan sa kalapit na baryo. Madalas na bumibisita ang mga mangingisda at ang kanilang mga pamilya sa matandang babae upang magbigay ng isda, kapalit ng ilang magaganda at mababangong bulaklak mula sa hardin. Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong kaunting kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran ay may kasamang magandang babae at pwedeng tumutulong sa pag-aalaga ng tunog. Sinubukan nilang tanungin ng matanda, ngunit sinabi ng matanda na wala siyang kasama. Isang araw ay may isang mag-asawa na bumisita sa baryo at nakita nila ang magandang hardin.
Pumasok sila at pumitas ng bulaklak na walang puntura. Nakita sila ng matanda at nakiusapang umalis, ngunit pinagkatawaan na naman dahil sa dami nitong anyo. Dahil sa kalabasdangan ng dalawa, ginawa silang magandang kausap. Noon din ay nagbago ang anyo ng dalawa. Naging pare-pare at nakita lamang ng taong bayan na may kakaibang pag-isak na alibit-alibit sa mga bulaklak. Tinapos sa baba. Ida ka ba? Hindi mo tinapay. High five. High five. High five.
Simula tayo sa salitang wika. Wika, wika, wika. Wika tayo ay salita. Unang bilang kinalimutan ng iyong salita. Upang piliin ng bawat isa. Ating wikang salita. Ay, 12 yun. Ano pang malaman nakilala tayo natutuwang magsalita at lumapit sa natuwa ng inelas sila nakuha yung mga Pilipinas nila Sir, tubig ka muna. Ay, tubig ka. Thank you, thank you.
Ayun! Grabe, maraming salamat sa inyong makabuluhang tula at mga kwento. Tunay na damang-dama natin ang pagmamahal niyo sa ating wika. Naway magsilbing inspirasyon ito sa ating lahat upang patuloy na gamitin at pagyamanin ang wikang Pilipino sa ating araw-araw na buhay. Maaari po ba nating bigyan ulit sila ng masigabong palakpakan? Habang sila po ay nagpe-perform, ang kanilang mga tagapayo or advisor ay pumipili po ng best in costume or yung mga mag-aaral na nadala kanilang sarili. So, tinatawagan ko po ang tagapayo ng Kindergarten 1 upang magbigay parangal sa mga batang may pinakamahusay na pagdadala ng kanilang kasuotan. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang magagandang damit na napili namin mula sa KG1 Iris and KG1 Lee. Pwede po natin ipakilala sa stage si Elise, Johara, Aldrin, and Aaron. Aaron, Aldrin, yan po. Ito ang ating Aldrin and Johara. Ito po yung Maria Clara natin. Sa mga parents po ng KG1, maraming salamat po sa kooperasyon, sa mga aktibong mga magulang ng KG1. Maraming salamat po sa inyo. Picture. Para sa Genius Mila Kindergarten 2, atin pong anyayahan ang kanilang guro, si Binibining Jean, para i-announce ang mga
nanalo ng Best in Costume? Sa national costume po ay Sean Tyler and Juancho Gabriel. Come here. Congratulations. Come here. Iniimbitahan po namin dito sa entablado si Ma'am Tina para po sa pagawad ng parangal. Para naman sa pangkat Lotus, inaanyayahan ko po na bumaba si Athena Bly de los Reyes at Levi Gatbagan. Inaanyayahan din po namin si Binibining Windy para sa pagawad ng parangal. Pagbati sa mga mag-aaral ng Kindergarten 2. Para po sa flag making winners o sa ating mga nanalo para sa paggawa ng flag, Philippine flag, amin po tinatawag dito sa entablado mula sa GMK Iris, Niana Amari Anduyan. GMK 1 Lily, Aaron Ezekiel Minicable. Pagbati para sa mag-aaral ng Kindergarten
Kindergarten 1. Para naman sa Kindergarten 2, Prony, Lorraine, Aziel, Balagtas. Pangkat Iris, Valiant Asher Martinez. Pangkat Lotus, Mirabella Miranda. Bababa tayo doon. Bababa tayo doon. Bababa tayo doon sa may balon. Sa may balon. Para naman sa Julius Mila 1 or isang baita, Ariston Leander Calilo. Kasi mabitawan yan. Para naman sa GM1, Opal, Kali Isabel Lumerio. Para naman sa GM2, John Jaden Lazon. At para sa GM3 o ikatlong baita, John Prince Pulintan. Amin na pong tatawagin lahat ng mga nanalo para sa slogan making contest. Lahat po ng matatama at tatawag ay inanyayahang pumunta po dito sa entablado. Para po sa slogan making contest, GM4 o ikaapat na baita, Riz Nina Alexis Caniaga. Brian Enzo de la Cruz and Mark Zion Tutan. Para sa Juniors Villa 5 o ikalimang baita, Gavin Matthew Mendoza, Fernie Ann Devon Aquino. Para sa Juniors Villa 6 o ika-anim na baita, Eliza Jade Otero, Lee Shanta Lufamia, Akio Steve Milo.
Para naman po sa poster making winners o sa paggawa ng poster. Genius Mila 7 ay kay Pitong Baitang, Mia Elijah Gail Espino, and Jansen Carl Castro. Para naman po na Genius Mila 8 o ikawalong Baitang, Rian Jazz Bernabe. At para naman po sa Genius Mila 10 ay kasampung Baitang, Arcane Cesar Gloria Frias. Para po sa Genius Mila 11 o ikalabing isang baita, Gian Robert Briel Malbas. At ang pahuli para po sa Genius Mila 12 o ikalabing dalawang baitang, Vivian A. Kalimpo. Atin po silang bigyan ng masigapong palakpakan. Magandang umaga mga bata! Ang tatalakayin nito ngayon ay ang buhay ni Rizal. Pero bago ang lahat, sino nga ba siya at anong naitulong niya sa Pilipinas? Walang magtataas ng kamay? Ayan, wala po bilang. Yung iba, wala talaga? Ano ba yan? Mga Pilipino ba kayo? Dahil ano ba yan? Mga Pilipino ba kayo? Dahil dyan, magpapagawa ko ng takdang aralin. Magsaliksik kayo tungkol sa buhay ni Rizal. Isulat sa papel, bukas ng pasahan. Siguraduhin ko lang ipapasa kayo bukas. Lalo ka na daw. Opo, Gina. Kailan ba ako hindi nagpasa? Siguraduhin mo lang, ha? Opo, Gina. Sige, ayun lamang. Magkikita tayo ulit bukas. Paalam. Pre, sa dami-daming bayanin, no? Bakit si Jose Rizal pa? Kaya nga eh, imbes na magpapahinga na lang, kailangan ko papagalain yung buhay mo. Sige, pre, una na ako. Lo, Apo, nakauwi ka na pala? Nagugutot ka na ba? gusto ba ko sa'yo, kakatapos ko lang kumain sa labas. Ganun ba? Sige na, nakabilis ka na. Sige, Lo. Ay, Lo, pwede ba magpatulong sa taktak aralin namin? Ay naku Apo, alam mo naman, hindi ang pasensya sa mga ganyan. Punta mo ang lolo mo, hindi ka magpatulog. Sige, Lo. La, O ako, bakit? pwede ba magpatulong sa takdang aralin namin? Sige, tungkol saan ba? Tungkol raw sa mga nagawa niyo sa Elsa. Aba, mami ko, hindi pa naman ako pinapanganak nun. Hindi nga, La. Yung pagkakilala mo lang sa kanya. Ah, linawin ko kasi. Isa siya dahilan kung bakit tayo malaya ngayon. Ha? Paano? Ah, sige, kwento ko lahat sa kanya. Makinig ka na lang dyan, ah. Sige po. Si Jose Rizal, ipinanganak noong ikalabang siyam ng Hunyo, taong 1861 sa Calamba, Laguna, at pangpito sa isang na magkakapatid. Ang mga magulang niya
Alam mo ba ako, mas pa lamang siya, maalam na siyang magsulat at magbasa. Nung lumaki siya, nag-aral siya sa Universidad ng Santa Tomas at kumuha ng kursong medisina. Dahil ito ang gusto niya at lumipat siya ng Espanya. Doon niya ay tinapos ang kanyang pag-aaral at doon niya na rin nakita ang walang awang pananakot at pang-api sa atin ng mga Kastila noon. Kaya umisip siya kung paano magiging kagsip ng hindi gagamit ng dahil. Dahil sa kanyang angking katalinuhan, sumulat siya ng nobelang pagkaligsa sa mga balingkuwaay ng mga braille at ito ay ang nalulutang Helen. Hay, hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Marami siguro inaasikaso. Kaya nga. Oh, andyan na yata ang inaantay mo. Magandang gabi. Magandang gabi din. Tuloy po kayo. Maria Clara! Ibala! Lalabas muna kami. Sige po. Mabuti naman at nakapunta ka rito. Kumusta ka na? Ito, mabuti naman. Siguro hindi mo na ako naaalala sa 7 taon mong pamamalagi sa Europa. Mahal ko! Ay, saan lugar man ako pumunta? Hindi na makakalimutan. Ibig mo bang sabihin ay wala kang nakikitang magagandang dilag sa pinuntahan mo? Madami ako nakita po ng dalilag. Ngunit wala pa rin ito mo sa gandang Hindi pa rin nagbabago. Tamis na nalita. Kailangan ko na lumiban dahil bukas ay araw ng pata. Bibisitahin pa ako ng mga Naiintindihan ko. Mag-iingat ka, mahal ko. Ibala! Bumising ka, Maria Clara! Maria Clara! Hindi ginatuwa ng mga praile. Agad-agad nilang dinapip siya at ikinulong sa Fort Santiago. Yun ang kanyang naging kapalaran at binaril siya sa Bagong Bayan, Oloneta Park. Ayun ang naging buhay niya. Siya ay namatay na pinaglalaban ng kalayaan ng Pilipinas. Nakakalungkot na pangyayari. Ang kanyang mga naging ambag sa ating bayan ay mananatili habang buhay kahit siya ay wala na. Totoo yan ako. Sabi na nga, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya ikaw ako, maging mabuti kang tao at huwag na huwag mong papatula sa masasamang bagay. Opo naman, Lola. Ayun na lang ba ang takdang aralin mo? Opo, yun lamang po. Maraming salamat. O siya, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Sige po, La. Kayo rin po. Ngayon, alam ko na kung bakit mahalaga si Jose Rizal sa ating bayan. Kung hindi dahil sa kanyang ginawa, siguro wala tayong kalayaan ngayon. Hay, makagawa ng iba't para maipasa bukas.